Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagi ng lahat ng papuri at pasasalamat na ay nauukol lamang bukod tangi sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, tayo po ay muling nagbabalik upang magbigay ng kunting aral patungkol po sa pananampalatayang Islam. At ang aking naihanda ay ito ay para sa aking mga minamahal na mga kababayang mga Kristiyano, na kung saan ang pamagat nito ay ang 4 na mahalagang payo para sa mga kababayang Kristiyano mula sa aming mga Muslim. 4 na mahalagang payo, mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano, na kung saan ay napakahalaga nito, at nawa ang payo na ito ay magiging daan, nawa biidnillah, upang masumpungan ninyo ang katotohanan at masumpungan ninyo ang kaligtasan na inyong minimithi sa kabilang buhay. So inshallah, ito po ang aking naihanda sa oras na ito. Mga mahal na kababayan, napakahalaga po ang 4 na pagpapayo ko sa inyo na ito. Ang una po ay, ang una kong payo para sa inyo mga mahal na kababayang Kristiyano, una, nararapat po na ang relihiyon na ating kinabibilangan o niyayakap sa kasalukuyan, ito ay relihiyon na nagmumula mismo sa dakilang tagapaglikha. Yan ang una ko pong payo sa aking sarili at sa inyo mga mahal na kababayang mga Kristiyano, na nararapat na ang relihiyon na ating kinabibilangan sa pagkakataong ito, sa kasalukuyan, ay relihiyon na nagmumula mismo sa dakilang tagapaglikha. At ang relihiyong ito mga mahal na kababayan na dapat nating yakapin ay siyang relihiyon na kinabibilangan o relihiyon na ipinangaral, itinuro ng lahat ng mga propeta, na kanilang isinasabuhay ang relihiyong ito. Nararapat kung ano yung relihiyon ng mga propeta, siya din ang relihiyon dapat natin mga mahal na kababayang mga Kristiyano, na isinabuhay ni Propeta Adan, ni Noah, ni Ismail, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises, at ni Jesucristo, at ang pinakahuli sa kanila ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang relihiyon ng mga propeta, dapat yun din ang relihiyon natin mga mahal na kababayang mga Kristiyano. At relihiyon na kung saan na ipinagkaloob, ibinigay ng lahat ng mga propeta, at relihiyon mismo na galing sa dakilang tagapaglikha. Yun po ang una ko pong payo sa inyo mga mahal na kababayan na mga Kristiyano, na kung saan napakahalaga po, na kaya nga dapat nating isipin mga mahal na kabayan, tiyakin natin sa sarili po natin na ang relihiyon ba na ating kinabibilangan ngayon, ito ba'y galing sa Diyos? Ito ba'y relihiyon na itinuro, isinabuhay ng lahat ng mga propeta? Siguraduhin po natin mga mahal na kababayan ko, na mga Pilipino, na mga Kristiyano, na ang relihiyon na ating kinabibilangan ay mula mismo sa Diyos na dakilang tagapaglikha, na ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Katulad lamang po, bilang halimbawa lamang po mga kababayan, no? Katulad halimbawa ng relihiyong Islam. Ang relihiyong Islam, ang relihiyon na ito mismo ang dakilang Panginoong Diyos, ang dakilang lumikha, siya po ang nagbigay at nagkaloob sa sangkatauhan nito, o sa atin mga mahal na kababayan, na kung saan binigyan ng katibayan ng dakilang tagapaglikha na kanyang sinabi
inna dina indallahil Islam. Sabi ng dakilang lumikha ang Panginoong Diyos, katotohanan ang relihiyon na saganang galing sa Panginoong tagapaglikha, walang iba kundi ang Islam. Napakalinaw po mga mahal na kababayan. Kaya kami mga Muslim, ang relihiyon naming Islam, ito ay relihiyon na saganang galing sa dakilang tagapaglikha. Hindi po ito saganang galing sa mga tao o sa mga mangangaral. Ito ay galing mismo sa dakilang tagapaglikha na lumikha sa ating lahat. At isa pang katibayan mga mahal na kababayan na ang Islam ay relihiyon na kung saan galing mismo sa dakilang lumikha. Sinabi pa niya sa isang talata sa Quran, chapter 5, verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sa malapit na kahulugan mga mahal na kababayan, patunay na ang Islam ay relihiyon na galing sa dakilang manlilikha, sa Panginoong Allah. Sabi niya, sa araw na ito aking binigyang lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo, aking ginawang ganap ang tulong ko sa inyo at kinalulugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Makikita natin mga mahal na kababayan, na mga hindi pa Muslim, na ang Islam ay galing sa dakilang tagapaglikha na kung saan ibinigay niya sa sangkatauhan bilang habag awa niya sa lahat ng mga tao. Na kung saan pinili niya bilang ating panuntunan ng ating pamumuhay. Ito yung reliyong Islam mga mahal na kababayan. At patunay din mga mahal na kababayan na ang reliyong Islam, siyang relihiyon na isinabuhay, ipinangaral, itinuro ng lahat ng mga propeta. Magmula kay Adan, Noah, Abraham, Moises, Jesucristo at ang huli sa kanila si Propeta Muhammad, peace be upon them, sabi ng dakilang tagapaglikha, Syara'al lakum minad dina mawassabihin Nuhan walladhina awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an akimudina wa la tatafarraqu fihi. Napakalinaw po mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano na itong kabanata na ito, aya na ito na kung saan nagpapatunay na ang mga propeta, ang kanilang relihiyon na kanilang dinala, itinuro sa sangkatauhan, walang iba kundi ang relihiyong Islam. Sa malapit na kahulugan, sinabi po ng dakilang tagapaglikha, aming ipinagkaloob sa iyo o Muhammad ang relihiyong Islam, na siyang relihiyon ni Noah, na siya namang relihiyon ni Abraham, na siya namang relihiyon ni Moises, at nang siya namang relihiyon ni Jesucristo, at itatag ninyo ang Islam at huwag na huwag kayong maghihiwalay dito. Napakalinaw po mga mahal na kababayan. Kaya nga ang payo ko po sa inyo mga mahal na kababayan, payo naming mga Muslim sa inyo, na mga Kristiyano, siguraduhin po natin na ang relihiyon na ating kinabibilangan ay relihiyon na galing mismo sa Diyos na dakilang lumikha, at relihiyon na ipinamuhay, itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Yun po ang payo namin sa inyo mga mahal na kababayan. Kasi ang Islam, meron kaming napakatibay na mga batayan na kung saan, bakit aming niyakap ito, sapagkat ito ay talagang galing sa Diyos mga kababayan. At ito yung relihiyon ng lahat ng mga propeta. Na kung saan ang kahulugan ng Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima, at pagganap na pagtalima sa kagustuhan ng kalooban ng dakilang lumikha ang Panginoong Allah. Kaya mga mahal na kababayan ko, ito yung unang payo naming mga Muslim sa inyo, mga kababayang Kristiyano, na kung may relihiyon tayo sa kasalukuyan, tiyakin po natin na ang relihiyong ito, siyang relihiyon na galing mismo sa dakilang lumikha. Galing mismo sa Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At relihiyon na itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta, upang makatiyak tayo mga mahal na kababayan na ang relihiyon na ating niyayakap ay tatanggapin ng Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. Dapat tiyak tayo mga mahal na kababayan, walang pag-aalinlangan na ito ay relihiyon na saganang galing sa dakilang tagapaglikha at relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ito yung unang payo namin sa inyo mga mahal na mga kababayang mga Kristiyano. Pangalawa pong payo namin mga mahal na kababayang mga Kristiyano bilang pagmamahal namin sa inyo,
Nararapat po mga mahal na kababayang mga Kristiyano na kung meron tayong Diyos na sinasamba, meron tayong Diyos na kinikilala, dinadalanginan, nararapat na ang Diyos na ito, siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Nararapat na ang Diyos na sinasamba natin, dinadalanginan, siya ang lumikha ng kalangitan, siya ang lumikha ng kalupaan, siya ang lumikha ng sangkatauhan, na siyang nagbigay at nagkaloob ng buhay sa atin, at siya rin namang babawi ng ating buhay, mga mahal na kababayan. Kaya napakahalaga, mga mahal na kababayan, na kung meron tayong Diyos na sinasamba, dinadalanginan, tiyakin po natin na ang Diyos na ito, siya yung lumikha ng lahat ng sangkatauhan, para makatiyak tayo na tunay na Diyos ang sinasamba natin. Kasi kung hindi naman siya ang tagapaglikha na sinasamba natin, paano tayo aasa ng kaligtasan, mga mahal na kababayan? Kaya mga mahal na kababayan ng mga Kristiyano, ito yung pangalawang payo namin sa inyo na kaming mga Muslim na nagpapayo sa inyo na kung may Diyos tayo, kailangan po na ang Diyos na ito, siyang lumikha sa ating lahat. At siyang babawi ng buhay sa atin, nagbigay ng buhay, katulad naming mga Muslim, mga mahal na kababayan. Na ang sinasamba naming mga Muslim, siyang Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha. Lumikha ng kalangitan, ng kalupaan, yun ang sinasamba namin. Lumikha sa buong sangkatauhan. Yun ang aming Diyos, mga mahal na kababayan, na tinatawag na Allah. Na kung saan, sa aral ng Islam, ang pinakamataas na aral dito ay ang pagsamba lamang bukod tangi sa dakilang tagapaglikha. Bukod lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. Ito yung pinakamataas na aral ng Islam, na kung saan ito ang sinabi ng dakilang tagapaglikha. Sinabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sabi ng dakilang tagapaglikha, o sangkatauhan, nananawagan ang dakilang manlilikha, mga mahal na kababayan, ang nag-iisang Diyos sa lahat ng tao, Kristiyano, Hudyo, Buddhist, anumang klaseng nabibilang siya na relihiyon, tinatawagan ng Panginoong Diyos. Sambahin ninyo ang Panginoong Diyos, ang Allah, na siyang lumikha sa inyo, at siya rin namang lumikha sa mga nangauna pa sa inyo. Meaning, mga mahal na kababayan, kung sino ang sinamba ng mga propeta, sino ang lumikha ng mga propeta, ay yun ang ating sasambahin, mga mahal na kababayan. Ano pa ang sabi ng dakilang tagapaglikha? Alladhi ja'ala lakumul ardan firasan was samaa binaan, na siyang naglikha ng kalupaan bilang inyong pahingaan, at ng siya ring Diyos na nagladlad ng kalangitan bilang inyong silungan. Kaya sabi niya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaya huwag na huwag kayong maglagay ng katambal o sumamba pa ng ibang Diyos maliban lamang sa tunay at nag-iisang Diyos na dakilang tagapaglikha. Napakalinaw, mga mahal na kababayan. Ibinaba niya ang ulan para magsisilbi itong para yung pananim natin, mga prutas, mga punong kahoy ay magkaroon ng bunga para meron tayong pangkabuhayan at pagkain upang tumubo ang pananim. Kaya huwag na huwag tayo, mga kababayan, na magtambal sa tunay na Diyos na dakilang tagapaglikha, dahil ito ay inyong nalalaman. Alam natin na isa lang ang Diyos na tunay na nagbigay sa atin ng ating pagkain, ng ating pangailangan. Ang nagbibigay sa atin ng sustento. Kaya, mga mahal na kababayan ko, na mga Kristiyano, ang reliyong Islam talagang nagtuturo na walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban lamang sa dakilang lumikha, ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Kaya, mga mahal na kababayan, sinabi ng dakilang tagapaglikha sa isa pang talata sa Quran, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil.
Sinabi po ng dakilang manlilikha ang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoong Allah ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. At siya ang mangangalaga ng lahat ng mga ito. So napakalinaw po mga mahal na kababayan. Kaya yung pangalawang payo ko po sa inyo mga mahal na kababayan, tiyakin po natin na ang sinasamba natin mga mahal na kababayang Kristiyano, siya ang tunay na Diyos na siyang naglikha sa atin mga mahal na kababayan. Na siya ang naglikha ng kalangitan at kalupaan. Para makasigurado tayo na ang pagsamba natin ay kanyang tatanggapin mga mahal na kababayan. Katotohanan mga mahal na kababayan, ang buhay natin ay napakaikli lamang. Tunay na kung sino ang lumikha sa atin, sa kanya tayo magbabalik. Kaya nga, sinasabi ng dakilang tagapaglikha, sabi niya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nasa kahulugan mga kababayan, sabi ng dakilang tagapaglikha, katotohanan, sa Allah tayo nagmumula, sa dakilang tagapaglikha, at sa kanya tayo magbabalik. Kaya mga mahal na kababayan, ito yung pangalawang payo namin sa inyo, bilang mga Muslim na nagmamahal sa inyo, na kung may Diyos tayo na sinasamba at dinadalanginan mga kababayan, nararapat na nakasigurado tayo na ang Diyos na ito, yaong Diyos na siyang tagapaglikha ng lahat ng bagay, ng kalangitan, ng kalupaan, at ng buong sangkatauhan. Dahil katotohanan, sa Kanya tayo magbabalik kapag tayo ay darating yung kamatayan sa atin. Yun yung pangalawang payo namin mga mahal na kababayan. Pangatlong payo namin mga mahal na kababayan, bilang mga Muslim, na nagmamalasakit sa inyo mga mahal na Kristiyano, nararapat po mga mahal na kababayan, kung tayo ay sasamba at dadalangin sa nag-iisang Diyos, kapag tayo ay sumamba, nararapat na ito ay naaayon yung pagsamba natin sa kagustuhan ng Diyos. Kung ano yung gusto ng Diyos kung paano natin siya sasambahin, nararapat na yun ang ating pamamaraan ng pagsamba. Meaning, hindi tayo pwede mag-imbento ng pagsamba mga mahal na kababayan. Na kung saan kung paano sumamba ang mga propeta na isinugo ng Diyos na tagapaglikha ang Allah, ay nararapat yun din ang pamamaraan ng pagsamba natin. Ibig sabihin kung paano sumamba si Abraham, father of faith, paano sumamba si Moises, paano sumamba si Jesucristo o si Isa, nararapat mga mahal na kababayan, na yun ang paraan ng pagsamba natin. Upang nang sa ganun ay makasigurado tayo na tatanggapin ng Panginoong Diyos na may likha ang ating pagsamba. Hindi yung tayo ay sumasayaw, tayo ay pumapalakpak, kumikinding, o ano man dyan, tumatalon, kumakanta, gumagamit ng mga gitara, ng mga instrumento. Hindi po mga mahal na kababayan. Papaano sumamba ang mga propeta, yun ang tamang pagsamba mga mahal na kababayan. Alamin natin kung paano ba sumamba ang mga propeta. Halimbawa na lang sa inyong aklat kapahayagan, ang Biblia, nakatala dyan sa Genesis 17:3 na kung saan si Abraham nagdarasal sa Diyos. Anong ginawa ni Propeta Abraham? Anong pamamaraan ng kanyang pagsamba? Siya po ay nagpapatira pa sa lupa, mga mahal na kababayan. Sa pamamagitan ng ang kanyang noo ay nakalapat sa lupa. Ganun po si Propeta Abraham mga kababayan kung paano magdasal. Gayahin natin ang mga propeta mga mahal na kababayan Kristiyano. Si Moises din, ating mababasa din sa mga bilang, Numbers 20 verse 6, na kung saan siya ay nakipagtipan sa Diyos at siya ay nagdarasal, yumuko siya, at pagkatapos nagpapatira pa si Moises sa lupa. Katulad ng ginawa ni Propeta Abraham. Ganon din naman si Jesucristo mga mahal na kababayan. Si Jesus Christ, paano magdasal si Jesus Christ? Siya po ay nagpapatira pa sa lupa kung magdarasal ayon sa Mateo 26, talatang 39. Dumako siya ng konti, umakit sa bundok ng Getsemani, at siya ay nagpapatira pa at nagdarasal sa Diyos mga mahal na kababayan. So, mga mahal na kababayan mga Kristiyano, kaya kaming mga Muslim, kung bakit kami nagpapatira pa sa lupa kung magdasal, sinasabi ninyo na kami ay tumutuwad-tuwad, dahil ang kadahilanan, ganito sumamba ang mga propeta.
nagpapatira pa sila sa lupa. Kasi ang tamang pagsamba, mga kababayan, kung papaano ginawa ng mga propeta, yan ang gusto ng Panginoong Diyos ng dakilang tagapaglikha. Kasi ang nag-iisang Diyos, siya ang nagsugo ng mga propeta. Kaya tatanggapin yung pagdarasal natin, mga kababayan, kung katulad ng pagdarasal ng mga propeta, mga mahal na kababayan. Kaya ito ang dahilan, mga kababayan, kung bakit kami mga Muslim ay nagpapatira pa sa lupa kung magdasal. Kaya mga mahal na kababayan, ito yung pangatlong payo namin na kung saan nararapat po na inyong sundin, tanggapin, sundin niyo ang pamamaraan ng mga propeta kung paano magdarasal sila. Dahil katotohanan, anuman ang uri ng pagdarasal na hindi ito gusto ng Diyos, hindi ginawa ng mga propeta, mga mahal na kababayan, na mga hindi pa Muslim, hindi ito tatanggapin sa inyo, mga mahal na kababayan. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad, ang huling propeta, sabi niya, sumakanya nawang kapayapaan, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sabi ng huling propeta, magdasal kayo kung papaano nyo akong nakitang nagdarasal. Kasi ang mga propeta, mga mahal na kababayan, sila ang ating ehemplo na dapat pamarisan. Pinadala sila ng Panginoong Diyos, ang tagapaglikha, para maging gabay sa atin. Parang maging guide sa atin. Kaya napakahalaga po. Pangatlong payo namin uli sa inyo, mga mahal na kababayan, kung nagdarasal po kayo sa Diyos, tiyakin ninyo ng pagdarasal ay gusto ng Diyos at ginawa ng mga propeta, ng lahat ng mga propeta. Pang-apat na payo namin, mga mahal na kababayan, bilang mga Muslim, bilang pagmamahal namin sa inyo, nararapat po, mga mahal na kababayan, na mga hindi pa Muslim, na kung meron kayong aklat na kapahayagan, meaning aklat na pinagkukunan ng kaalaman sa inyong relihiyon, nararapat ng aklat na ito ay nagmumula ng gagaling mismo sa Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha. Alamin ninyo, yung inyong aklat, kung saan galing yan. Galing ba yan mismo sa tagapaglikha? Sa nag-iisang Diyos? Dahil yan ang napakahalaga, mga mahal na kabayan, kasi kapag hindi yan galing sa Diyos, paano niya tatanggapin yung pamamaraan natin ng pagsamba, samantalang ang aklat na pinagkukunan natin ay diyan nagmumula yung aral ng ating pananampalataya. Kaya napakahalaga, mga mahal na kababayan, ng aklat na inyong pinagkukunan ng kaalaman ay nanggagaling mismo sa Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha. Na kung saan nananatili ito sa orihinal na anyo, mga mahal na kababayan. Meaning, kung meron kayong aklat na pinagkukunan ng kaalaman, dapat orihinal, mga mahal na kababayan. Orihinal sa wika ng mga propeta, na kung saan, kung paano nila tinanggap ito sa Diyos na tagapaglikha, nananatili ito sa kanyang orihinal na lingwahe. At orihinal na teksto kung ano ang lingwahe ng mga propeta. Dahil ito yung batayan na ang aklat mo ay orihinal, sa galing sa Diyos, dahil ito ay orihinal na salita ng Diyos na hindi nagbabago, mga mahal na kababayan. At walang pagsasalungatan at walang bahid ng kamalian. Mga mahal na kababayan, katulad ng Quran, ang banal na Quran, wala ho kayo makikita ng pagsasalungatan dyan. Wala pong nabago niyan. Nanatili po yan sa orihinal na anyo, sa wikang Arabic, mga kababayan. Ni tuldok, walang nagbago. Nanatili sa orihinal na tekstong Arabic, mga kababayan. Kaya nga ang huling revelasyon ng Diyos, ng Panginoong Diyos, ang Allah, kanya itong pinangangalagaan ng banal na Quran, mga mahal na kababayan. Mismo ang dakilang tagapaglikha ang nagpahayag, nagpapatunay na pinapangalagaan niya ang kanyang huling kapahayagan. Dalisay ito na kanyang sinabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ibig sabihin, mga mahal na kababayan, sabi ng dakilang tagapaglikha, katotohanan, aming ipinadala ang kapahayagan, meaning ang banal na Quran,
at katiyakan pangangalagaan namin ito sa anumang pagbabago. Mismo ang dakilang tagapaglikha, mga mahal na kababayang mga hindi Muslim, ang nangako na pangangalagaan niya ang kanyang huling revelasyon, Final Testament, mga mahal na kababayan. Ito yung maluwalhating Quran o banal na Quran. 'Di ba? Kasi meron kayong Old Testament, lumang tipan, meron kayong New Testament, ang bagong tipan, yung Final Testament, mga kababayan, mga Kristiyano. Ang huling testamento ng Panginoong Diyos, ito yung banal na Quran, mga mahal na kababayan, na kung saan pinapangalagaan ito ng dakilang tagapaglikha. Siya mismo ang nangako na pangangalagaan niya ito, mga mahal na kababayan. Kaya nga, mga mahal na kababayan, pang-apat naming payo sa inyo bilang pagmamahal, pagmamalasakit bilang mga Muslim, na kung meron tayong aklat o kapahayagan na pinagkukunan ng kaalaman, tiyakin natin na ito'y galing sa Diyos. Merong propeta na may dala, mga mahal na kababayan. Katulad ng banal na Quran, may propeta ito, si Propeta Muhammad. Ipinadala ito sa kanya, nireveal ito sa kanya sa kanyang panahon. Mayroong propetang tumanggap, mga mahal na kababayan. Hindi po katulad sa halimbawa sa Biblia na lamang, ihambing lamang natin, bilang paghahambing lamang, ang Biblia walang propeta. Sinong propeta na may dalang Biblia ngayon? Di ba? Wala po. Kaya, ito yung batayan, mga kababayan, pang-apat, upang makatiyak tayo na ating aklat na pinagkuhanan ng kaalaman ay orihinal na saganang galing sa Diyos na dakilang tagapaglikha, na nanatili sa orihinal na anyo mula nung ipinadala ng Panginoong Diyos sa kanyang propeta. Walang pagkakasalungatan. Kaya wala ko kayo makita sa banal na Quran na may nagsalungat na talata, no? Na nakakalungkot sa, 'di ba, sa ibang kapahayagan tulad ng Biblia, marami po tayong makita diyan nagsasalungatan ng mga talata. Kaya nga, bakit po dumadami ang sikta diyan samantalang iisang aklat lamang? Dahil marami nagkukontrahan ng mga talata. Kaya, mga mahal na mga kababayan, no? Ang banal na Quran, mga mahal na kababayan, ito ay 1,441 years na po ang nakalipas. Mula nung ito'y pinala kay Prophet Muhammad hanggang sa panahon natin ngayon, 1,441 years na po. Imagine, ito ay nanatili sa kanyang original na teksto sa wikang Arabic. Sa tekstong Arabic at sa salita ni Prophet Muhammad na Arabic hanggang sa panahon natin ngayon. Ito na lamang yung aklat na natiling original. Kaya kami, mga Muslim na lamang sa lahat ng mga tao ngayon, sa lahat ng mga relihiyon, ang mayroong original na kapahayagan na galing sa Diyos na hindi po nagbabago. At ito ay nasa pangangalaga ng mahigit 2 bilyong Muslim sa buong mundo. Kaya, mga mahal na kababayan, sana po, itong payo namin sa inyo, mga mahal na kababayan, ito ay bilang pagmamahal namin sa inyo, pagmamalasakit namin sa inyo, naghahangad kami sa inyo ng kabutihan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Ito po ang hangarin namin kung bakit kaming mga Muslim ay hindi po nagsasawang magparating sa inyo ng mensahe ng katotohanan. Dahil sa katotohanan, dito kayo mapapalaya, mga mahal na kababayan. So, inshallah, itong apat na aming payo sa inyo, mga mahal na kababayan, na mga hindi pa Muslim, na mga Kristiyano, na ito ay nagdulot sa inyo ng kaliwanagan na kung saan para mabuksan ang inyong puso't isipan upang tanggapin ang katotohanan. Na kung saan ay hangad naman nating lahat na tayo ay makapasok sa minimiting paraiso, di po ba? So, buksan nyo naman po sa amin ang inyong mga isipan at puso, mga kababayan, upang masumpungan ninyo ang buhay na walang hangganan, ang paraiso. So, yun yung payo namin, mga mahal na kababayan, para sa inyo. Ulitin ko, kung meron tayong Diyos na, kung meron tayong relihiyon na ating kinabibilangan, tiyakin po natin na ang relihiyong ito ay relihiyon na galing mismo sa dakilang tagapaglikha. At relihiyon na dinala, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Yun po ang unang payo namin sa inyo, mga mahal na kababayan. Pangalawa pong payo namin, mga mahal na kababayan, sa inyo, kung meron tayong Diyos na sinasamba at dinadalanginan, pangalawa po,
tiyakin po natin na ang Diyos na ito, siya ang lumikha sa lahat ng bagay. Lumikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, lumikha ng buong sangkatauhan, lumikha ng bagay nakikita at hindi nakikita. Yun po ang pangalawa, mga mahal na kababayan. Pangatlo, mga mahal na kababayan, kung tayo ay sumasamba sa Diyos, dumadalangin, nagdarasal, tiyakin po natin na ang pagdarasal, mga mahal na kababayan, ito ay kagustuhan ng Diyos. Ginusto ng Diyos yung pagdarasal na ginagawa natin. Nagugustuhan niya. At pamamaraan kung papaano magdarasal o nagdarasal ang lahat ng mga propeta. Yun po, mga mahal na kababayan, na pangatlo. Pang-apat po, napayo namin sa inyo bilang mga Muslim na nagmamahal sa inyo, mga Kristiyano, mga kababayan Kristiyano, ay kung meron tayong aklat, kapahayagan na ating pinagkukunan ng kaalaman sa ating relihiyon, tiyakin po natin na ang aklat na kapahayagan na ito ay nagmumula sa dakilang tagapaglikha na walang bahid ng pagkakasalungatan at walang bahid ng kamalian. At hindi nagbago, mga mahal na kababayan, mula nung ipinahayag sa Panginoong Diyos sa kanyang mga propeta. Yun po yung payo namin sa inyo, mga mahal na kababayan. Nawa po, inshallah, dalangin namin sa Allah naway buksan ninyo ang inyong damdamin at kaisipan upang tanggapin ninyo ang katotohanan, mga kababayan. Kaya inanyayahan po namin kayo sa Islam, mga mahal na kababayan Kristiyano, na saliksikin po ninyo ang Islam. Please lang, para sa inyong kabutihan po. Kung tunay kayo naghahangad ng kaligtasan, pakisama nyo po ang Islam, mga mahal na kababayan. Dalangin namin sa Allah naway masumpungan ninyo ang katotohanan sa pananampalataya ng lahat ng mga propeta, pananampalataya na galing sa Diyos na tagapaglikha, ang pananampalatayang Islam. Marami pong salamat sa inyo, mga mahal na kababayan, ng mga hindi pa Muslim, at binabati ko po ang mga kapatid ko na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kay Brother Abu Lujain, at kay Brother Vince Dawood, at kay Brother Ryan Sami. Jazakumullahu khairan, mga kapatid, sa inyong pagsusubaybay. So hanggang dito na lang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.